Ito yung proclamation ng Pangulo na kung saan ay nagtawag siya ng isang special session ng Kongreso. At yun naman ay natupad noong June 17. Araw yata ng Miyerkules ba yun, Jen? Tuesday. Oh, Tuesday, ano? Tama, no? Tuesday. Opo. Oh, Tuesday. Hindi, Miyerkules yata yung actual na special session. Tama ba? Nalito tuloy ako. 17. Wednesday, yes po, tama pa. Nalito tuloy. Kasi Wednesday. yung Tuesday ninyo ay meron din ano sa Senado noon eh. Kaya special session, yung Wednesday. Tama po kayo. Wala, Wednesday. yung a day prior to that, June 16, ay nagpalabas ng notice Yes po, ang Senado na magkakaroon nga on the next day ng special session. Yung Tuesday pa na binabanggit ko sa yung press con ng ex-soldiers doon sa Double Gem. Yung pala nasa isip ko. Yun, ngayon, kinabukasan no, yung special session. Tama po kayo. Ang makikita mo lang na problematic doon sa pagkaka-announce na yon, ang nag-announce ay yung nahirang at that time na President pro tempore and acting Senate President. Yun ang nagbigay ng notice. Sa makatwid, problematic yun dahil sa ating saligang batas dyan, maski sa tuntunin namin, Opo. ang gagawa ng notice na yun is the Senate President. At sa panig namin, ang kinikilalang Senate President is Alan Cayetano. Hindi si Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian. Sa kadahilanan na nung sila ay gumawa ng ganong klaseng aksyon, ay ipahayag nila na siya ang Senate President pro tempore and acting Senate President, 12 lamang sila. Yes po. Malinaw Sa yun. kakulangan ng quorum na itinatadhana sa saligang batas, maging sa aming tuntunin, ito naman ay maliwanag na paglabag doon sa tinatawag nating majority rule. Opo. Na ang majority kasi ay 13 sapagkat hindi naman nababawasan ang bilang ng mga senador na 24. Yes po. So, maaring sasabihin nila dyan na correct naman yon, sabi niya, sapagkat mga ilang oras noon, nung November 17, dumating nga yung pang-13 sa kanila. Yes. Kilala naman ninyo kung sino siya. Opo. Siya ang nag-provide actually ng very crucial na majority. Pang-13. Doon lamang nila na-legitimize o na-validate yung pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Opo. At natuloy nga, nakapag-reorganize sila. Sa makatwid, mapapansin po ninyo mga kababayan, Jen, na tinawag yung special session ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na ma-formalize yung 13. Yun. Opo. Kasi yung pagpunta nung isa sa amin na dati namin kasama sa panig nung noon ay 12 lang, ay hindi mangyayari kahit kailan kung walang session. Opo. So maliwanag na kahit balik-balik rin man o kaya sabihin man nila na hindi totoo ang sinasabi natin o hindi, pero yun ang maliwanag na function lamang ng pagkakatawag ng special session. Kasi kung titingnan mo, ano bang kahalagahan ng mga batas na i-consider namin on the special session? Yun na nga po. Kasi pag tiningnan mo, ang klase at nature ng mga batas, panukalang batas, wala nga sila dun sa status na advanced stage of legislation. Yes. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman yung klase ng mga panukalang batas, yung isa sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Yun. Pagkatapos meron pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng basketball dito sa ating bansa. Kaya nahingi sila ng pagka-grant ng naturalization. Yes po. So sa mga tweet, ito bang klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to, iba years na yung pinag-uusapan . Opo. Kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun ay na-certify na urgent ng ating Pangulo . Bilang urgent O kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. Sa mga tweet, yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, hindi talaga urgent . Tama. So pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Halimbawa, nung panahon ng COVID-19, Ayun. Opo. kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yun, yung Bayanihan Law, 1 and 2. Opo. 1 and 2, kailangan talagang maipasa yun sapagkat naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang problema ng bansa na COVID-19 talaga. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit
pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, At saka din, ano, dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. At malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Tama kayo. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib doon sa 12. Para sa ganon, yung quorum na hinihingi na 13 ay magkaroon Yan. ng katuparan. Oho. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special Walang session. special session. Yes po. O, yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. Ngayon, pagkatapos na matupad yung special session, na hindi nga ako nakapunta, nakarating ako yung bandang alauna na sapagkat merong kalakip na convening ng Commission on Appointments din. Oho. Nakalagay kasi sa notice ng special session na iko-convene yung Committee on National Defense. Opo. Dahil Commission merong of lima. Oho. Merong 5 na naiwan na opisyalis ng Armed Forces na hindi na-confirm. Oho. Yan, nagkaroon din naman ng napakaraming paglabag. Ganun ho ba? Kasi ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview. Naku, awang-awaan niya ako doon sa mga general. Magre-retiro na lamang anya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po ang nangyari. At ito pala, Ipinakita nilang naaawa sila. awang-awa daw po sila, Sen. Oo. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon sila ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes Di ba? po. Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, Oho. at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala. Pagkatapos talaga, noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Aho. Sa mga Sinidye tweet, adjournment. Opo. sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang, bago nila sana kinuha yung beat, Opo. hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Oho. Direksyon na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo. Ito, obserbasyon ng iba. Bagay sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yun, ako ay nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila. Nako, para sa ganun, matigil ko na itong ginagawa ko. Paano nyo na ipagtatanggol po ang saligang batas, ang konstitusyon ng ating bansa? Mukhang iba po ang naging sitwasyon kong, Sen, dahil ito po ngayon na ginagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw May security issue. At nandun na pauwiin ang aming makawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sa katuparan sana namin ang isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila eh. Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganoon ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questionin pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana
na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May sa katuparan. natuloy yun Opo. dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ng Oo. Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3, Opo. na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa, dahil kami naman ang legitimate na nahirang, ay hindi na namin tuluyang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. So hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules, sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako'y sasama ng matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos, ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, pabuya o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress noong panahon na yun, nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, huwag na mangako. Ang totoo niyan, sabi ko sa kanila, wala naman ako may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata alisin eh. Hindi naman pwede alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance tinanggal din nila. Yes po. So sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So yun ang kinakapit nila, pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging paano naging plunder yun? Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko sa kanila, pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi
maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro Oo nga po mag-participate pala, ako kahit party membro. pa rin kayo, Kung ano? sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Oo. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Oho. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Oho. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa bagay ng posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil Opo. alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo, oho. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, Oho. mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang hanggang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko Oho. na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila, kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi, wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun eh. Consistent ako dun eh. Oho. Siguro pati yun, ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46. Pero Opo. magpisang buo ito eh. Ano ho ba? Ano ho ibig sabihin nun? Na, tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yun, no? Oo, by reason of my position. Oho, oho. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung position ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit Yun. anong may papangako. Oho, Dahil number 31 ako sa survey. Oho. Minsan nga nagamit kong halimbawa kahit hindi tama. Si Saito halimbawa. Yan, opo. kunwari lang dito. naman. Opo, kasama natin dito. Kunwari lang naman ito, Opo, para oho. lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa Llamado. Di ako Llamado, number 31 nga ako eh. Kumbaga sa, Kulelet na kulelet. kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Oho. Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak uli sa 23. Sa mga wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan nung time na yun, Sen, no? Oh, number 22 pa rin ako. Oo. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? Oho. So paano ko gagamitin yung posisyon ko? Oho. Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay available. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman? Magkakasama yun eh. Ganun po. Maaring iniwalay nila pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Oho. Dahil sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga mabigat. kababayan, Oho. nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Oho. Yung pong kanilang mga asunto'y puro imbento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng maleta. Oho. Pati po yung mga kasama ko Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Oho. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026. Nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, Oho. a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Oho. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chis Escudero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot kasi At mapanagot pati silang lahat. Opo, Oo. mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa ng sa lahat. kanila po yun.
Yun yung coalition ng lawyers and doctors, di ba, inabsuelto ng ombudsman, si Executive Secretary Ralph Recto, Oh. at saka yung PhilHealth President Ledesma. Okay. Aapila pala ang coalition of lawyers and doctors, nagsumiti po siya ng motion para po sa plunder ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito po kayo ng umaga, binalita ko ito. Ito dapat siguro mapagtuunan ng pansin, Nelson kasi ito diniklara ng Supreme Court Aha. na illegal yung Tama. paglilipat di ba? Tama. Tapos nung kinasuhan, absuelto. Paano nangyari? Napakabigat na. Isang illegal na bagay na ginawa ng isang opisyal, Oo. nung kasuhan sila, hindi, wala silang kasalanan. Absuelto. Ngayon po, ito nagsanib puwersa na po yung mga doktor at mga abogado para himukin ang Office of the Ombudsman na sampahan po ng kasong graft, plunder, technical malversation at grave misconduct sina Executive Secretary Ralph Recto at saka ito pong si PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. Yan pala kahapon pala ito 49 pages po ng motion for reconsideration sa Ombudsman ng Coalition of Medical and Legal Profession at pinababawi daw po nito ang naunang desisyon noon pong June 9 na nagbabasura po sa criminal at administrative charges laban kina Recto at kay Ledesma. Ayon po sa mga nagsumite ng motion, sina Executive Secretary Recto na noon daw po ay kongresista ng Batangas at saka ito daw pong si Ledesma ay dapat papanagutin sa illegal na paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth nilipat po sa National Treasury. Yes. Gayong may batas daw po na nagtatakda kung saan dapat gamitin ang naturang pondo. Ibig sabihin, lumabag sa batas. Yun na nga Oo, tapos nung kasuhan, walang kaso. Identify na niya dapat sila nagkasusin ito Oo. Binabanggit po ng grupo ng mga doktor at ng abogado, ang mga manggagamot na noong November 2023 ay nagkaroon daw po ng special provision na nagpapahintulot sa fund transfer na kalaunan ay naging bahagi daw po ng insertion ng mga mambabata sa bicameral budget hearing. Sa Recto daw po, na ngayon po Executive Secretary, dati po Congressman, miyembro po siya ng Bicameral Conference Committee na kalaunan po naging Finance Secretary noon pong January 11, 2024. Mula daw po sa nabanggit na insertion, sinabi ng grupo na nagkaroon daw po ng unprogrammed appropriations ang Congressional District ni Recto sa Lipa City mula daw po sa 50 million noong 2023 ay biglang naging 3.6 billion, Nelson. Nako. 3.6 billion pesos noon pong 2024, mahigit 7,000% na pagtaas. Natukoy din daw po mula sa naturang pondo ay nakakuha ng 33 kontrata para daw po sa mga proyekto ng 1.97 billion ay nakuha po daw po. Alam mo kung sino? Yung paborito daw pong congressman. Yun si Congressman Edwin Garjola. Yun Nakasama daw po ni Recto. Ito yung sinasabi ni ni Congressman Lian Libiste. Yes. Di ba? Yung kanya daw partner. At noon naman daw pong November 26, 2025, inirekomenda daw po ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkasampa ng kasong kriminal laban po kay Congressman Garjola. Kaugnay daw po ng maanumalyang proyekto sa DPWH. At naninindigan po itong grupo ng mga nagreklamo, nagpetisyon sa Ombudsman, na ang kanilang dismissal sa kaso laban kina Recto at Ledesma dahil napagkaitan daw po ng serbisyong pangkalusugan ng maraming mga mamamayan dahil sa ginawa paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa proyekto ng mga politiko. Ayun. Kahit pa sabing ibinalik na, sabi, hindi, ibinalik na naman namin Pero siyempre, kumbaga, damage has been done. Halimbawa dyan. Halimbawa lang, Nagnakaw ako. Tapos, nahuli mo ako. Hindi, babalik ko na lang. Sa uli ko na lang. Pwede ba yun na wala ka ng kaso? Katulad nung ginawa ng mga nagsoli sa flood control, di ba? Hindi. Nagsoli sila Nagawa yung kasalanan Liable sila doon sa bagay na yun. Kung nagsauli ka man siguro, binalik mo yung mga bagay na yan. Medyo bababa na lang ng konti siguro sentensya mo. Pero nagawa pa rin. Yes. Sabi nga, paano yung mga dapat itinulungan noong panahon namatay? Yun May nga. babalik ko pa ba yung buhay na yan? At saka paano kung hindi kinestyon? Yun. Diba? Sasabi natin. Kasi nga, ang malungkot doon Nelson, hindi naman bagong pondo yung ibinalik Kasi ginuha din sa GAA Tama. Di ba? Nung pinasok sa National Treasury, yung 60 billion yung pera, hindi naman yun na kinuha Galing sa GAA, nang ibinalik ata. At tumagal na. Yun. Alam mo naman ang pera pag tumatagal. Yung bawat araw niyan, tumutubo yan. Tubo yan. Actually, kabuuan yan 90 billion yan, di ba? First tranche, second tranche, tapos yung third tranche, naharang na na TRO ng Supreme Court. At ngayon na nga po, naipasok yung 60 billion, ipinababalik. Hindi pa nga kinu-question yung sa PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, kasi doon, kumuha din po ng 150 billion doon katulad ng kaso ng ng PhilHealth Bagamat yung sa PDIC walang complainant pero pwedeng gamitin ng PDIC yung desisyon doon sa PhilHealth Fund. Ay, ang problema,
ayaw yata ng ano eh. Ayaw na ba? Natatakot yata mag-file ng kaso eh. Ayaw mga taga-PDIC? Oo. Yun, yun Dapat lang. siya mag-file yung asosasyon ng mga Oo. depositors, pwede yan. Oo. Kung sinong mga depositor ng bangko. Kasi, yun po yan eh. Oo, Insurance yan insurance eh. mo yan. Insurance. Nagkaloko-loko ang mga bangko, Oo. tapos walang perang PDIC, kawawa yung depositor ang apektado. Yan. Ay, nako.